Congratulations! You just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currencies failing, economies. What's up mga ka-alien? Muli, ito naman po ang inyong lingkod, si Jersab, the Forex and Crypto Trader. Magandang umaga mga ka-alien. Ha? Parang masaya ang market ngayon. Ha? And nahulaan ko talaga. Kasi, talagang napaisip kasi ako kagabi kasi birthday ni Donald Trump. May gagawin kaya siya sa market kasi nasa baba tayo ng market eh. Kumbaga, parang sa tingin ko, ito na yung bottom, no? O malapit na tayo sa bottom ng market. Kaya, tinitingnan ko siya. Sabi ko, baka may gagawin si Trump, papaakyat niya, no? Ang market dahil birthday niya. So, hindi nga tayo nagkamali. Medyo umakyat ang market. Pero, syempre, nandun pa rin tayo sa bear market season. Kasi kung titingnan natin yung Bitcoin, tulad dito sa likuran ko, Bitcoin yan, gumagawa siya ng maliit na bear plug. Sana hindi yan tumuloy. Sana dumiretso sa taas. Kasi kung bear plug yan, baka tatamaan na ito ngayon. Kasi ngayon nasa 65 tayo. Baka tatamaan na ito ngayon is nasa 58, 55, o baka pupunta sa 48 ang presyuhan. O baka lang, no? Pero syempre, may malakas na support sa 60, 61, 60, yan, malalakas na support. Diyan talaga tumatalbog. Tapos babalik ulit. So, malapit na rin tayo sa matapos to, mga ka-alien. Yung pagdurusa natin ng pababa ng market. Bakit? Kasi, ito not a financial advice, Baka sabihin naman na, naman. Pero magkakamali. Ulit ko mga ka-alien, wala akong perfectong trader. Wala akong perfectong technical analysis, fundamental analysis man yan, o maging, sabihin natin o data driven analysis, no? So, ganun mga ka-alien. Wala talagang technical or fundamental, same. Walang 100% dyan. So, yun, no? Pero tinitingnan ko siya, yung month kasi, yung monthly time frame ng Bitcoin, no? Nasa baba, yung kanyang stochastic RSI, mga ka-alien, pabalik na sa akyat. Same din sa 1 hour, sa day, ganoon din, pabalik na sa 4 hours, pabalik na rin. Malapit na. So, itong week na lang, weekly, malapit na rin siya yung weekly time frame. Pabalik na rin. So, pag yan bumalik yung weekly, yun, 100% talaga aakyat ang market ng mas mataas. So, ganun. Plus, dadagdagan pa ng Clarity Act Bill na yun talaga ang hinihintay natin. Mga ka-alien. Yun hinihintay ng mga trader. Kasi malakas talaga ang palo niyan. Meron kasing papasok talaga na napakagandang pagkakataon na umakyat ang market. Again, not a financial advice, kanya-kanya tayong bili, kanya-kanya tayong benta. Diba? So sa ngayon, ang daming natatakot, diba? Kasi tulad ngayon sa Jansan, dito sa amin, katatapos lang ng napakalakas talaga na lindol. Tuloy mga ka-alien, no? Biruin mo, sa buong buhay ko ngayon ako nakaranas ng 7.8 magnitude. Talaga grabe. Ang daming nasirang building, bahay, mga malls dito. SM, KCC, dami, Diranza, halos lahat. Ang dami rin mawawalang trabaho sa pansamantala kasi nire-repair pa, inaayos pa yung building. Grabe mga ka-alien. Ganon din sa market ngayon. Grabe natatakot sila. Baka bababa. Ngunit mga ka-alien, kung yun ang lagi nasa utak ng isang tao o isang investor or trader, hindi mo makukuha ang magandang kita. Kasi natatakot kang pumasok. Kasi
bababa pa. Eh kung umakyat na, diba? Wala na, di mo mahabol yung medyo mababang presyo. Kung hahabulin mo naman, kaya umaakyat, baka biglang bumaba, mag-retrace lang, natapot ka ulit, lugi ka na naman. So, ganun ho mga kailin ang trading. Kailangan dito, tsaka malakas ang loob mo, at patience. Mapa long term man yan, o short term leverage, save. Kailangan may analysis, at kailangan tatagal ka sa ganitong business. Kung hindi, malabo ka. Hindi mo makukuha yung magandang kita. Maraming yung mayaman mga ka-alien sa pagtitrade, stocks, forex, crypto, ngunit marami rin nalulugi. Kaya pinag-aaralan siya. Diba? So, yun mga ka-alien. Same XRP, halos nakikigaya rin kay Bitcoin. Basta sa cryptocurrency, mga ka-alien, ito po yung tandaan natin. Kung anong galawan ni Bitcoin, majority of crypto yun din. Siya kasi ang leader. Pag aakyat siya at pababa siya, ganun din ginagawa ng mga crypto. Ang kaibahan lang, na-explain ko na to sa ating mga vlogs dito sa ating crypto analysis, yung iba hindi pa sikat at biglang umakyat si Bitcoin, mas malaki ang kikitain sa hindi sikat. Kasi nga, mas mura yun. Mas mura, mas mataas ang lipad. At yung mahal na tulad ni Bitcoin, mahal na, milyon-milyon ang bawat isang stocks. Hindi na siya ganun kalaki binibigay na profit. Pero, yung naman, yung stability, yung pagiging sigurado sa isang stocks, nandun kay Bitcoin. Kasi nga siya ang leader. At, kumbaga, tsamba na kung babak to zero siya. Tsamba na yun. Unlike sa iba, yung hindi pa sikat, ang lalakas mo ng kita, pumapalo ng ilang 1,000%, pero mas madali doon mauubos doon yung pera mo pag hindi ka marunong. Kasi madaling mawala. Bibihira na rin mga ka-alien yung mga nasa mga mababang market cap, yung mga hindi pa sikat na nagtatagal. Bibihira lang. Kaya pinag-aaralan talaga at kinikilala natin yung stocks, yung company na pinasukan natin. Yun po mga ka-alien. So, yun. No? So, yun nga. Tagal-tagal ako hindi naka-upload kasi nga na-busy kami dahil sa grabe, until na meron pa rin mga aftershock. Kami, nasiraan din kami. Ganun lang. Kaya hindi masyado naka-upload at walang internet. Humina ang internet. Tapos, ang signal namin wala dito, bagsak-bagsak. Ngayon lang nga. Ngayon yung mga mga araw na to ang medyo malakas-lakas na at nakaka-upload na tayo mga ka-alien. So, yun. At, syempre, ito ay crypto analysis, no? Maya-maya magbibigay tayo ng token na pwede nating pasukin habang nasa bear market o yung pagtatanim na panahon. Ngayon kasi yung pagtatanim, planting season ngayon. Basta mas nasa mababang presyo, magbibigay tayo dyan. Gagamitin ulit natin ang ating bolang kristal. So, yan mga kailan, no? So, yun. Yung nga, from Bitcoin, XRP, Ethereum, pababa, XLM, etc. Lahat yan, gumagaya sa galawan ni Bitcoin. So, titignan nyo na lang yan at pag-aaralan mga ka-alien. At, syempre, meron din tayo mga dito. Ingin na aso. At, syempre, ito, gagamitin na natin ang ating crypto analysis kung ano yung mga pwedeng ibigay sa atin na token. Yan. Asan na yung ating bolang kristal? Bolang kristal, lumabas ka na. Ayun na, mga kailan. Lumalabas na ba? Ayun! Bolang kristal. Tatanong tayo sa inyo. Ano bang magandang pasukan niya? Pang stocks para kumita kami ng malaki-laki sa future. Ayun. Ayun na. Mga kailan. LOA. LOA mga ka-alien. Ano tong LOA mga ka-alien? Law of Attraction. Diba? Sa marketing, uso yan. Kailangan ng Law of Attraction.
Nang maunang makita ko to mga ka-alien, nasa ano pa to, 1 million market cap. At lumipad siya ng 8 million market cap. See? Sa mga ano mga ka-alien, yung mga nasa DEXs, na mga DEX na mga stocks, yung mga baguhan, bibihira lang po mga ka-alien lumilipad ng 8 billion market cap. Lalo na ngayon, bear market, bihira lang yan. Chamba, kumbaga. So, kung may mga ganyang klaseng token, not a financial advice, maganda-ganda ang community niyan. At mas maganda siyang pag-imbisan. Halimbawa ngayon, nasa 2 million market cap na. Kasi umangat-angat siya ulit. From 45, 100,000 to 8 million, bumaba siya, nag-retrace. Yan, magandang pasukan ng 1 million to 2 million market cap, mga ka-alien. Kasi, pagdating sa bull run, pagbaliktad lahat, market na. Pwedeng pumalo yan ng 1 billion, 4 billion, 8 billion. Matutulad yan sa mga Dogecoin, so, Shiba, Pepe, gano'n. Isa to sa mga nakita ko mga ka-alien na pwede nating pag-imbisan. But not a financial advice, bahala nga kayo. Kasi ako, ito nakita ko to kasi law of attraction talagang kailangan yan. Isa yan sa mga technique para tayo umangat dito sa ating business. Lalo na sa marketing business, sa trading business. Sa isang produkto mga ka-alien, law of attraction. No? Kanya-kanyang bili, kanya-kanyang benta. Yan. So, yung mga nabigay ko pa, no? Tsaka huwag niyong kalimutan, si BT. Siyempre, mahina pa to ngayon. Kapag umagat na si Bitcoin, pabaliktad na, malapit na, lilipad na talaga to. Ang taas lumipad nito. Nakita ko na to, lumipad to ng 20 million market cap mula 100,000 to 20 million. Siyempre, ang ating XRP, no? Ay mga XRP-RB dyan, no? Kahit Bitcoin maxi ako. Kahit nasa Bitcoin ako, pero meron din po XRP. Huwag mong kalimutan yung XRP. Mas mataas ang lipad nito compare kay Bitcoin sa ngayong bull run. Sa paparating na bull run. Grabe yan, XRP. Huwag natin kalimutan yan. So, yun. At saka, ano pa? Yung LMAO, yung emoji natin na token. Meron na kayong law of attraction, may BT, may tinatawag namin emoji. So, marami pa. Yung mga, i-review nyo lang, yung mga naibigay ko mga ka-alien na mga token. May Oink, Palo, diba yan? At syempre, huwag natin kalimutan, we are now going to the future, the robotics AI token. Ano yun? Na-share ko na yun dito. Pay AI ba yun? Pay AI. Merong Rise AI. The Peak AI Robotics. Grabe yun. Sumasayo yung mga robot. Saka ang robot nagiging nagdi-deliver na ng mga orders. Ano pa? Eliza OS. Siyempre, huwag kalimutan yan. Eliza OS. Mga AI robotics. Lilipad at papalo yan, mga ka-alien. Okay. Okay. Huwag kalimutan. Yan. Kasi we are now in the future. Pupunta tayo dyan. Hindi na natin mapipigilan yan, mga ka-alien. Upgrade, lahat upgrade. Pilipinas lang hindi nag-upgrade, mga ka-alien. Kawawa ang bansa natin. Ang ibang bansa, nag-i-innovate, nagde-develop, technology. Dito sa atin, ang balita, impeachment. Corrupt doon, corrupt dito, impeachment. Walang silbi. Wala man lang magandang pagkakakita ng tao, magagandang evolution innovation sa technology, wala. Wala, kawawa Pilipinas. Kaya nga, bagsak na bagsak tayo sa dolyar 62, 2 peso. Sa iba nga, 63 na, may 61. Napakalayo. Kawawa ang Pinas. So, siya mga ka-alien. Hope nabigyan ko kayo ng magandang token. Law of attraction. Bukod sa mga nabigay ko na dito na pwede nating pasukin, yun, law of attraction. Kaya
Ano pa? Ha? Magpapaalam mo na po ako. Pansamantala. Ito po si Jersab, the Forex and Crypto Trader. Bye-bye.